Ayan. Bro, ay guys, mute lang kita ha. Hopefully okay lang. Ayan. So, yan, tuloy natin. Okay, so God's sovereignty for the community. So, sa ating community, syempre may encounter tayo. 'Di ba parang si Brother Ren, I asked him before na tulungan kami doon sa project namin sa ATS. 'Di ba? And he shared na minsan pagka sinabihan siya na nung nasa sakayan, ba't ka ba hindi pa magstay ng bahay na lang? 'Di ba? Dapat doon ka na lang, 'di ba? Nagiging ano niya. So, alam mo yun, there are times na may encounter tayong ganun because of our kapansanan. But eventually, kailangan manindigan tayo sa word ni Lord. O ano ba yung sinasabi ng Lord natin? So, why are people the way they are? 'Di ba? Bakit may mga doon sa mga hindi nakakakilala sa atin, bakit kaya ganun yung mga tao? 'Di ba? Bakit may kapansanan na naka-wheelchair, mayroon namang blind, mayroon namang hindi nakakarinig, mayroon namang sa mental issue, 'di ba? So, maraming ganun. Bakit kaya? 'Di ba? And sabi nga dito, God caused them to be the way they are. 'Di ba? For example, may mga members tayo dito na cerebral palsy. Nung pinanganak sila, may cerebral palsy na sila. 'Di ba? But inasabi sa atin na God created them as they are. Ay, sorry Egay ha. I-mute lang ulit kita. Naririnig kasi kita eh. Ayan. Okay lang? Sorry ah. Mute kita. Pero pakinig mo naman kami for sure. Ayan. So going back there, so God caused them to be the way they are. Di ba? Minold tayo ni Lord dun sa sinapupunan pa lang. Na ano man yung kalabasan nun, it's God's design pa rin. 'Di ba? So, naalala niyo yung sa John 9 verse, ay mamaya dadaanan natin. So, tuloy natin. Ayan, so God permitted them to be the way they are. 'Di ba? Inallow ni Lord 'yon na kung ano yung ah, plano niya. Kasi talagang pinag-isipan 'yon ni Lord. 'Di ba na iaano tayo, ilalabas tayo ng ganun. And sometimes, because of the challenges of this world na mga peer pressure or dapat ganun sila or mabilis or sometimes it challenges us talo. Diba? But don't forget that God permitted that. Kaya nga we are always encouraged na i-discover natin why God allowed this to happen to us. Diba? Naka-wheelchair ako. Bakit ba inalaw ni Lord to? Kasi kung ako ay masamang tao, may iba rin namang masama. Tapos nakakalakad naman sila, nakakatayo naman sila. Bakit ba? So, um, one of the encouragement is God trusted us with this challenge. Di ba? Kaya very important na malaman natin yung purpose ni Lord. Bakit ba Lord inalaw mo to? Di ba? Kaya yun yung magbibigay strength sa atin. Kaya lahat tayo, di ba? We are encouraged na magkaroon ng personal relationship with the Lord. Na talagang pagka may mga challenges ka, sumbong mo kay Lord. Pagka may mga winnings ka or accomplishment, i-thank you mo kay Lord, di ba? I-praise mo si Lord because it's all about the Lord. Ayan. So, kailangan ma-realize natin yan. And where do we see purpose in the scripture for the way people are? Saan ba natin makikita sa Word of God yon? So, syempre, sa Exodus 4 verse 11, nakalagay doon, who gave human beings their mouths? Who makes them deaf or mute? It is not I, the Lord. So, ibig sabihin ito yung story ni Moses na sabi niya, kausapin niyo yung pero ayaw ni Moses kasi sabi niya, ay, nag-i-stutter ako, nag-i-excuse siya. 'Di ba? Kaya sinabi sa kanya ni Lord, sino bang gumawa ng bibig mo? 'Di ba? Sino bang ah, gumagawa na makarinig at maging pipi? 'Di ba? Hindi ba ako? Sabi ni Lord. 'Di ba? Hindi ba siya? So ibig sabihin, God allowed all of yung mga pinagdadaanan natin for a reason. 'Di ba? And isa pa rin doon yung Psalm 139. 'Di ba? So ito yung pinakaano na, you are fearfully and wonderfully made. 'Di ba? In God's eyes, we are fearfully and wonderfully made.
Di ba? And alam mo yun, kailangan makita natin yung perception doon sa creator natin, sa maker natin. Well, why did he created us? Diba? And sabi niya nga, you are fearfully and wonderfully made. Talagang napakaganda yung pagkakagawa sa atin. Diba? So, ganun siya ka proud sa atin. And siyempre, sa John 9 verse 3 to 4, ito yung sinasabi na when Jesus was asked na nung pinagaling niya yung bulag na na-encounter niya, is tinanong ng mga disciple na, sino ba yung nagkasala? Di ba yung mga parents ba niya o siya? Kaya siya nagkaganyan na naging bulag? Ang sabi ni Lord Jesus Christ is, this happened so that the works of God might be displayed in Him. Di ba? Na makita ang kapangyarihan ni Lord sa buhay niya. Despite of siya ay bulag, di ba yung pinagaling niya noon, is nakikita yung kapangyarihan ng Lord sa buhay niya. Di ba? Noong time na yon. And even now, di ba yung testimony ni Brother Andrew, which is he can relate to the visually impaired, na siya, nagpapagawa siya, hindi niya alam kung san-san ba nanggagaling yung pinapagawa niya ng bahay. Basta sila tuloy-tuloy lang ng work nila for the ministry, visiting the PWDs and their family, di ba, and their church. So, alam mo yun, talagang ma-amaze ka. And this happened so that the power of God could be displayed, could be seen, di ba, sa buhay ng bawat isa sa atin. Ayan. So, ayan, ito pala yung verse. Okay? So, dito, what does it imply if we exclude people? So, minsan, yung God sovereignty sa community, minsan, mararamdaman natin na na-exclude tayo, katulad ng testimony ni Brother Ren, ba't sinabihan siya na, ba't hindi ka pa sa bahay ka na lang? Di ba? Sasakay ka pa dito, ang ano ka pa, tawag din, sagabal ka pa dun sa ano, kailangan pang buhatin. And oo nga naman, di ba? Kapag ganun, meron pa silang inconvenience na isakay tayo, di ba, buhatin tayo. But, syempre, ano tayo doon. Pero, let's continue to trust the Lord. Sabi nga doon sa James 2:1, dapat walang mga favoritism, walang favor na tinitingnan natin kung ah, okay itong isa, itong halimbawa, yung isang wala kapansanan, mas tinitreat kasi madaling anuhin, madaling asikasuhin, pero pagka may kapansanan, merong parang konting, ay, sige, unti-unti lang, or wait lang po, tapusin lang po namin to. Yan, sometimes mararamdaman natin na mayroong favoritism. Pero, syempre, we are commanded dito na ah, ang nakalagay dito sa James 2 verse 1 is, my brothers and sisters, believers in our glorious Lord Jesus Christ must not show favoritism, na dapat pantay-pantay yung tingin natin sa iba. Di ba? And tayo bilang may kapansanan, ganun din ang gawin natin. Di ba? When we feel criticism or just continue to treat them as people as well. Nakatulad natin, as we want to be treated as people, di ba sabi nga, kung ano yung gusto mong gawin sa'yo, yun ang gawin mo sa iba. Di ba? So tayo na yung unang gagawa ng kabutihan at pag-unawa sa kanila. Ayan. And then, when we include people we have excluded in the past, it will cause us to change. So sabi dito, could that change be corrective? Di ba yung ba ang pagbabago na yun? Pagka yung mga tao na katulad dun kay brother rin, balik ulit ako dun, na gawan sila ng mabuti kung hindi ka nila pasakayin, ay okay lang po, baka kung nakakaabala sa inyo. Di ba? Talagang kahit pa nagawan ka nila ng masama before or napapil ka na something like discriminated, patuloy mo pa rin silang gawan ng mabuti kasi yung heart mo naman ang tinatanong dito eh. 'Di ba? Ayaw nating magtatanim tayo ng sama ng loob or anything, but we exercise kindness sa kanila. 'Di ba? Maipakita. And it will change us. 'Di ba? It will cause us to change. Na since tayo ay follower ni Lord, 'di ba? Gusto nating ipakita sa kanila si Lord. Okay? Ayan. And then,
syempre, we should embrace and work out that change rather than reject the people who cause us to change. Diba? So, kailangan embrace natin yung mga tao. At wag nating tingnan na ah, sila ay, kumbaga, since, for example, tayo may mga kapansanan, at punta tayo sa church, minsan hindi tayo naasikaso or ano, kailangan tayo yung mag-unawa sa kanila. 'Di ba? Dahil pakita natin sa kanila si Christ. 'Di ba? And eventually, yung mga ah, walang kapansanan, ganun din na dapat i-embrace all of us na kahit may kapansanan o wala, ganun naman talaga pag you receive in the church. 'Di ba? Talagang you work out that change rather than reject the people who cause us to change. Diba? Kasi pag iniwasan mo na yun, okay, ayoko na siya makita. Tuloy-tuloy pa rin. Ibig sabihin, yung heart mo is still parang mayroong sama ng loob. But if you will live up to the Lord, diba, and continue to treat them nicely, diba, it's ano na, ma-accept din tayo sa community. Ayan. So, ano bang dapat natin gawin, lalo na tayo may mga kapansanan? What do we do to belong? Ayan. So, ang titingnan natin, isa-isa is Romans 3:22. So, we are made right with God. Di ba kahit ano pa yung mga challenges mo or ano, di ba ang buong verse nito is, His righteousness is given through the faith in Jesus Christ to all who believe. This is no difference between the Jew and Gentile. So, we are made to be right with God. Diba? So, yung pagiging righteousness, yung pagmamahal ng Lord, acceptance, righteousness are available to everyone. Diba? Regardless of background or status or physical ability or mental ability or whatever ability you have. Diba? So, that being made right with God, it's given through faith. Diba? It's not about what we can or cannot do physically, but it's about believing in Jesus. Diba? Kaya tayo, diba, pinag-aralan natin ng mga nakaraan, our action always follows our belief. Kung ano yung pinaniniwalaan natin na tratuhin yung kapwa dahil we want to follow Lord Jesus, diba, na trinato niya kahit makasalanan, diba, He even died for us, kahit tayo ay makasalanan pa, diba? So, ganun din ang gawin natin na maging mapagpatawad. Diba? If we will believe in Christ, we will follow Christ. Diba? And very important yung part dito na yung believe that no one is left out. Diba? Yung pag-believe natin, hindi naman siya nakaano na, hoy, mayroong bayad to bago ka mag-believe. Diba? Wala naman, it's our own heart. Diba? We all have equal access to the Lord. Diba? And by we all have equal access to His grace, to His power, diba? And He listens to us. Walang mga difference because God sees us one in Christ. Ayan. And then, ano pa ang pwede natin gawin to do para maging belong tayo? So, another one is in Corinthians. So, 12, 18, and 23. So, God arrange and show special honor. So, yung sa Corinthians 18, yung complete verse nun is, but if, in fact, God has placed the parts in the body, every one of them, just as He wanted them to be. So, ano man yung nangyayari sa katawan mo, or kala mo may nagawa ka, or anything, God allows it to happen. Diba? God allowed it to teach us, to be used by the Lord doon sa mga gusto niyang ituro sa atin. Diba? Kasi gusto niya tayong i-redeem. Diba? Or gagamitin niya tayo for His purpose, like a testimony dun sa mga taong nang pinanghihinaan ng loob or may ganito ring pinagdadaan ng challenges or kapansanan that we can encourage them. But we never know. Kaya nga, as we always said, as the Holy Spirit leads. Diba? Kung saan ka i-prompt ni Lord na ipadala,
sunod ka lang. Diba? And yung 23, yung complete verse nun. And the parts that we think are less honorable, we treat with special honor. And the parts that are unpresentable are treated with special modesty. So dapat talaga pantay-pantay dahil lahat tayo ay uh, create ni Lord for a reason, for a purpose. Diba? And every person matters. Ikaw, you matter, di ba? Very important na ma-realize mo yon sa body of Christ. You matter a lot. Di ba? And each person has a divine arranged purpose. Sabihin mo nga, I have divine arranged purpose. Diba? Kasi minsan sa mga voices ng world na to, hindi mo na marinig yung word ni God, diba? Yung voice ni God. Kaya you really have to seek Him. Hanapin mo siya by reading the Bible, listening to preachings, or joining a fellowship like this. Diba? Para malinawan yung pag-iisip mo at mga tanong mo sa iyong sarili. Diba? So, God has placed you and you are not an accident. Diba? Nilagay ka ni Lord dito sa sitwasyon mo na yan and for His purpose. Diba? Your life, your body, your journey were personally arranged by God with care and love. Okay? So tatandaan mo lagi yan. And just as He wanted them to be, this includes your unique abilities and challenges. You are created intentionally. Hindi ka lang, okay, ginawa ko na to. Alam mo yung walang quality na paggawa. Di ba? But dito, sabi nga, mold. Inold tayo in our mother's womb. Di ba? At bago pa tayo doon, talagang alam na niya yung future natin. Hindi pa tayo nakukonsin. Di ba? Kaya walang aksidente. Di ba? You are created intentionally. Not less, not broken, but crafted for His glory. Okay? So, tulad niyan, we are made for special honor. So the world may undervalue people with disability, but God's word says the opposite. Kabaliktaran yung sinasabi ng word of God, di ba? Those who seem less important are to be honored even more. You are precious, essential, and deeply valued. Diba? Kaya always speak life to yourself. Diba? To your body, to your day, to people around you. You speak life to them. Diba? Para mas lalo ka ma-encourage and discover the purpose ni Lord sa'yo. And once you discover that, you continue to serve Him, pursue Him. Diba? Kasi you are not defined by what you can or cannot do, but by God's purpose in you. Kaya in His eyes, you are indispensable, you are honorable, and deeply loved. Mahal na mahal ka ng Lord. Okay? Sabihin mo sa sarili mo, mahal na mahal ako ng Lord. Ayan. All right. So next is Corinthians 12:21. I don't need you. So yung buong verse nito is the eye cannot say to the hand, I don't need you. And the head cannot say to the feet, I don't need you. Bilang member ng body of Christ, hindi pwedeng sabihin ng kamay or na sa mata na hindi na kita kailangan. Di ba kasi hindi siya makakagalaw ng ayos kung hindi siya makakakita or hindi siya makakagrab ng something kung wala siyang kamay. And we are all needed by each other. Diba? So, yung verse na to, as ang theme nito is unity in diversity with the body of Christ. Diba? Which is tayo, the Church of God. Diba? Hindi naman yung building ang church, but we call it a church talaga. But as the Bible said, the church is the people. Diba? Kaya nga two or more gathered in His name. Diba? He is in our midst. So, church na yun. So, katulad natin, we are church. But, yun. So, we are all member of the body and
It speaks against pride, exclusion, or discrimination and remind us that no one is important than another. So lahat tayo pantay-pantay with the eyes of God. Kaya minsan, the world may sometimes make PWDs felt out or unimportant kasi ganito siya, may ano, di ba? But wag niyong ah, kakalimutan that God says you are needed. Di ba? Kailangan ka. Kailangan ka sa mundong ito. Kaya continue to encourage yourself by the Word of God. And every part of the body matters. Di ba? So, whether you are seen or unseen, strong or weak, fully able or living with disability, you belong. Diba? And the body of Christ cannot be whole without you. Diba? Hindi mabubuo ang body of Christ kung wala ka. Kaya huwag kang malulungkot dahil kailangan ka, 'di ba, ng body of Christ. And more often nga, 'di ba? I'm sure kilala niyo yung mga very inspiring PWDs, 'di ba? Like Nick Vujicic, putol yung kamay niya at paa, 'di ba? But he's still motivated, 'di ba, na makapag-share ng word sa iba, 'di ba? And ang daming na-inspire sa kanya, 'di ba? And huwag niyo rin kalimutan si Jacob, which is naging Israel. 'Di ba? Siya rin ay may kapansanan, 'di ba? Kaya nga ika-ika siyang lumakad nung nagkaroon sila ng bunuan, 'di ba? Na dislocate yung kanyang tadyang. So kaya nagaano siya. And kaya nga yung mga Jewish ngayon ay hindi rin kumakain ng tadyang to remember it by. 'Di ba? And kumaano mo minsan, oh, Israel is ano. But when you lalo na tayo na may kapansanan. One of the mabanggit yung Israel, which is God's people, is tanda natin it's from Jacob na nagkaroon siya ng kapansanan, di ba? So we are all part of the body of Christ. Very important na marirealize natin yun every day that we are important. Kasama tayo sa body of Christ. Kasi God's design has no room for rejection. In His family, no one can say, we don't need you. Diba? Not to anyone, especially not to someone with disability. Kaya tandaan natin, you are needed, you are treasured, and placed by God for a purpose. Alright? And praise God. So, another verse will be James 2 verse 1. So, ito na yung nabanggit natin kanina. Do no difference in treatment or favoritism. So, yung complete verse nga niyan, katulad ng nabanggit kanina, my brothers and sisters, believers in our glorious Lord Jesus Christ, must not show favoritism. Diba? Wala dapat tayong favoritism. Very important yung message na to. As followers of Jesus, we are called to treat everyone with equal dignity, respect, and syempre love, regardless of their background, appearance, or wealth, di ba, or ability. Di ba, hindi nasusukat doon. Kaya walang favoritism. Di ba? Very important yon. Okay? Ayan. So next is Luke 10:25 to 37. So who is my neighbor? So sino daw iba yung ating mga kapitbahay? Diba? So what must I do to inherit the eternal life? So tinanong doon sa verse. So sabi niya is love the Lord your God with all your heart, diba? All your soul. And love your neighbor as you love yourself. Diba? So, nakalagay din dito, kaya nga tinanong, sino ba yung neighbor ko? Who is my neighbor? And Jesus responded with the story of the Good Samaritan, where
A man beaten by robbers is ignored by priests and a Levite, and but helped by a Samaritan, someone considered outsider. Imagine mo yung priest pa nila or yung Levite na nagsiserve sa church, talagang iniwasan pa niya at hindi niya tinulungan. Pero itong Samaritan na outsider, 'di ba? Talagang nung time ng Jewish ano pa sila, divided sila eh. 'Di ba? Parang kinamumuhian sila ng mga Jewish culture. Pero siya pa yung tumulong doon sa ah, nasa road, 'di ba? Kaya nga natawag na Good Samaritan. So, the Samaritan showed mercy, 'di ba? He showed compassion. And syempre, action. 'Di ba? Minsan, ay, kawawa naman, pero hindi mo naman tinutulungan. 'Di ba? Kaya very important dito yung part ng action na talagang nilinis niya yung sugat, 'di ba? Dinala niya sa doon sa inn para maalagaan. 'Di ba? So your neighbor is anyone in need. No exemption. Sino mang may kailangan, walang exemption doon. Yun yung neighbor mo. And neighborly love is not limited to people who look, live, or believe like us. 'Di ba? Jesus break the barriers and redefines community. Kaya nga, 'di ba, ang nilalapitan ni Lord yung mga ah, bulag, pinagagaling niya, ba yung mga hirap, yung may mga makasalanan, kumain siya kasama nila. Diba? Yung tinatanong, di ba, na ba't yan pa ang sinasamahan? And that's how we makita natin na talagang brinake ni Lord Jesus yung mga barriers na yon. Di ba? So, kailangan makita sa atin yung true love in action. Okay? And then, bilang yung katulad ng Good Samaritan, yung mercy niya, 'di ba? Nakita niya doon sa tao and hindi siya ni-label. Kasi minsan nililabel tayo eh. 'Di ba? Minsan tinatawag tayo. Yan sila si Pilay, 'di ba? Minsan na natin doon sa mga environment natin. Pero magkaroon tayo ng magandang sa kanila. 'Di ba? Kaya we treat others equally and with compassion and love. 'Di ba? Sa bawat isa. Kaya tandaan natin, in God's kingdom, there are no outsiders, only neighbors. You are seen, loved, and valued. And God may also use you despite challenges to be source of hope and healing for others. 'Di ba? Kaya huwag kang mawalan ng pag-asa and continue to see the purpose ni Lord sa buhay mo. Dahil pwede kang maging source ng hope ng ibang tao, ng healing ng other as well, yung mga neighbors natin. Alright? Okay, so what makes me feel like I belong? Ano ba yung ako bilang may kapansanan? Ano ba yung nararamdaman ko para maramdaman ko na I belong to this place, or I belong to this group, or I belong to this church, or I belong to this company. Diba? Or I belong to this family. Ano ba yung mga pwede nating maramdaman? So, unang-una is, syempre, greeted. Ano ba yung ibig sabihin nun? Being greeted means you are seen. Batiin mo man lang. Di ba tayo, may mga kapansan, kung batiin mo man lang ako, ibig sabihin nakita mo ako. Di ba? Or tayo rin sa mga kapwa natin may kapansanan or kahit hindi, ibang tao. Kailangan din nila yun. Di ba nabatiin mo man lang sila? Di ba, oy, a brother or sister or nanay o tatay, batiin mo sila na maramdaman nila na nakita sila, napansin sila. Di ba? And sabi nga dito, you matter enough for someone to stop and acknowledge your presence. Di ba? Kung may madadaanan tayo, uy, kamusta? Kamusta ka na yung mga ganito? Di ba? Na makilala ka. Di ba? Being acknowledged is mararamdaman natin na, uy, belong ako dito. Dahil, uy, kinamusta ako, o nag-hello sa akin, nag-ano sa akin. Di ba? So, na-notice tayo. Kaya, we continue to greet as well others. Di ba na, hello, kamusta? Pagpasok natin sa PWD,
hello bro, kamusta na? Or naalala mo, o kamusta yung ganitong ginagawa mo? Or kamusta yung mga pinag-pray natin? 'Di ba? So, it's very important na maalala natin yun. Kaya, para ma-realize din natin na hindi tayo invisible sa iba. Okay? Ayan. Para naramdaman talaga na I belong. Ayan. So, dito naman sa nickname, so para mas lalo mo ma-identify. 'Di ba? For example, sabi nga dito, when people use your nickname, it's a sign of connection and closeness. 'Di ba? So for example, sa bahay nyo, oh ito si Kulit, 'di ba? So na-identify ka na, hoy, yan yung si Kulit. Na ganito yung nature niya, mabiro siya or yun, makulit nga. 'Di ba? Yan si Kulit. So ibig sabihin na-acknowledge yung kanyang ah ano doon, yung being niya. 'Di ba? It says that they know you personally and have affection for you. 'Di ba? So yung mga ano natin, tao sa paligid natin or tayo rin, we acknowledge others. 'Di ba? Sometimes we can use nicknames. Nga, katulad no, si Kulit, ayan na si Kulit, kamusta? So alam ng mga tao sa paligid natin na meron kayong connection, meron kayong naka-fellowship na kayo or nakapag close na kayo. Di ba kasi natatawag mo na ng gano'n. Right? So, coffee the way you like it. So, ibig sabihin nito, it's more than a drink. It shows that someone paid attention to your preferences. That kind of thoughtfulness makes you feel cared for and included. Di ba? Na, oh, kape naman tayo. Di ba? Oh, kamusta ka na ba? Ano ba yung mga pinagkakaabalahan mo ngayon? So, having coffee is talagang intentional. Di ba? So, hindi naman basta coffee lang or kahit mag-call lang kayo or tinext mo, minessage mo. Di ba? Minsan, pagka nagpapapray sa atin, minsan, pina-private message natin. Bro or sis, prayed for you. Kamusta ka na? Di ba? How can we help? 'Di ba? Even not only by prayers, 'di ba? Or oh, baka may kilala ka dito sa ganitong hospital or malapitan sa Malasakit Center or mga ganon, 'di ba? Or baka may kilala kang doktor na expert dito. 'Di ba? We continue to know each other more, 'di ba? By talking to each other, 'di ba? So, one thing as well is miss when not there. So ano ba yung ano nun? So syempre, nare-remember ka, 'di ba? And this speaks directly to your value in a community. Uy, nasa na si Brother Lance? Wala, hindi na siya nakaka-attend ng church, 'di ba? So pagka ay, ayun pala, kaya pala hindi siya nakaka-attend. Nag-DGLC pala siya. So tinuturuan niya pala yung isang group ng ganito. So may ministry pala. So alam mo yun, pagkakita niyo ulit, uy, anong pinagkakabal mo? Na-miss ka namin. 'Di ba? So mararamdaman mo na belong ka talaga sa group. 'Di ba? Belong ka dun sa kung ano man yun, group, institution, company, or church. 'Di ba? Mararamdaman, uy, pamiss ka, yung mga kwento mong ganito, 'di ba? Nakakamiss ka. So, ramdam na ramdam na something unique that cannot be replaced dahil ikaw yun. 'Di ba? Uy, walang makulit nung isang araw ikaw yun, 'di ba? So, kaya maramdam natin na nami-miss natin sila or tayo rin, 'di ba? Na-miss natin sila. Or shared artifacts like t-shirt or mga Bible verses, 'di ba? Or even yung Bible natin. So, this build a sense of identity and unity. 'Di ba? Wearing same shirt or holding same Bible verse, 'di ba? Halimbawa, yung Bible that says we are in this together, 'di ba? Or it removes a label that brings equality. 'Di ba na minsan, halimbawa, nagpagawa ka ng t-shirt na building lives together, katulad nung natenda natin conference. So, ramdam na ramdam mo yung belongingness. 'Di ba? Ay, kasama ako dito. Kasi we're building lives together. May kapansanan, wala, may sakit, or malakas. We're building lives together. 'Di ba? So, nagbibilong tayo. 'Di ba? Katulad ditong
Bible sa tabi ko na bigay ni Johnny and Friends. So, ito yung Bible na Beyond Suffering Bible. So, NLT siya pero inayos nila para sa person with disability. And nakalagay dito, where struggles seem endless, God's hope is infinite. So, alam mo yun, talagang you will feel belong kasi, uy, parehas yun ang pinagdadaanan ko. Uy, nakaka-relate ako sa iyo. And lalo na sa atin dito, na nakaka-relate tayo sa bawat isa sa mga challenges. Ayan, pwede mo ring yung inside stories and history. Diba, yung mga kwento natin, halimbawa, being part of a joke. Diba, kami may kasama kami sa God is Able, si Brother Alan. Minsan, katulad ni Brother Andrew na nag-ano siya, "Oy, tensya, hindi ko kayo nakikita." O, di ba? Alam niya na nagjo-joke rin siya pero shallow lang na ano yun. Di ba? And si Brother Alan minsan, "Oh, Brother Alan, di ba? Minsan nagsiselfie kami. Uy, parang napapikit ka." Di ba? So normal na sa amin yun na nagbibiroan kasi ano siya being belong talaga dun sa group. Di ba? Kaya alam mo yun, having that jokes, memories, or shared history makes you feel included in the journey. 'Di ba? Not just tolerated or but celebrated ka. 'Di ba? Hindi ka lang, oh, okay, pero kasama ka talaga dun sa celebration. Kasama ka dun sa story. 'Di ba? Kaya pag nagkwentuhan, PWD Fellowship, oh, di ba tayo ng ganito, ganito. Di ba? Kasama ka. You are belong. Di ba? Kaya lahat kayo, lahat tayo, we are belong dito sa group na to. Okay? And then, syempre, last but not the least, yung concern and caring. Di ba? So, when others genuinely ask you, uh, how are how are you and check on you na talagang kinakamusta ka intentionally. It affirms your humanity. Okay? It affirms your humanity and worth. Diba? Empathy creates dignity. Na, oy, kamusta ka na? Ang panagdadaanan mo? Kaya tayo, di ba, nagkakamustahan tayo once in a while or even may mga members tayo dito na nagkakamustahan sila, nagda-direct message sila. Na, oy, kamusta ka na? Di ba? Kaya natutuwa ako kanina kina Brother Romson, Brother Rena, no, meron akong work na ganito. O kamusta ka na? Or share mo naman. Or may mga nagkukumo sila, di ba? So they have their own na talagang belong tayo. 'Di ba? Not only kahit hindi pa tayo nagkikita ng personal pero we are really close. 'Di ba? Dahil we are concerned sa isa't isa. We care for each other. 'Di ba? Someone sees my struggle and choose to walk with me. So yun yung ibig sabihin na caring talaga, concern sa isa't isa. Kaya all these are acts of love, dignity, and respect. And when your person with disability, they can restore hope, affirm your identity, and nurture healing. Diba? In the heart. Diba? So kahit na naka-wheelchair ka pa rin, pero yung heart mo, joyful ka, parang yung song natin kanina na may kagalakan kahit dumadaan sa mga pagsubok. Diba? And let's always remember that God uses people and little moments like this to say, you are not alone. You are seen. You are wonderfully made. You are deeply loved. Diba? Kaya very important na we encourage each other and magkamusta. Okay? Ayan. So, last but not the least, ito pala, mayroon pa tayo. So, key on belonging question. So, para mabilong, so does anyone here notice me? So, para maano mo rin, tatanong mo sa sarili mo. Kasi minsan, nag-iisip ka, wala na yata nakakapansin sa akin. Di ba? So, kapag ka nasa house ka or sa isa kang church or any place, may nakanotice ba sa akin? So, alalahanin mo, oo nga, ito, kinamusta ako, pinansin ako, nag-hello sa akin. So, mararamdaman mo, yung heart mo is hindi ka lang mapipiti sa sarili mo or kakaawaan mo, pero you will remember na may nakapansin kaya sa akin. Di ba may nagtanong sa akin, may nakapagkwentuhan sa akin.
Diba? And are there people here that I connect to, yung nakapagkwentuhan mo, talaga nag-spend time sa'yo? Diba? Parang naalala ko nung sa God is Able na katabi ko lang siya. Isang tatay din. So ako, tatay din. Di ba siya rin may kapansanan. Naalala ko meron siyang, isa siyang stroke survivor. So minsan, hindi siya makapag-share dun sa family niya. Kasi bilang tatay, kailangan matapang tayo and hindi tayo basta-basta makapag-show ng weakness. Di ba? Pero nung time na yun, talagang umiyak siya sa tabi ko. Di ba? Talagang, bro, thank you sa pakikinig mo sa akin. Hindi naman ako na gano'n, nandun lang ako na nakinig sa kanya, nagtango-tango lang ako, and then yung mga nakaka-relate ako sa kanya. Di ba? Para sharing our burdens. Talagang nagkakaroon tayo ng connection. Ayan. And then pwede rin nating tanongin sa sarili, do people here value people like me? Di ba? Dun sa house mo o sa church mo, binavalue ba nila ang katulad ko? Or kung wala kang kapansanan, nakita mo, itanong mo to doon sa ano mo na, binavalue ba nila ako? Or ikaw yung naano ngayon sa mga kabataan na mental health. Ito yung isa sa tanong na, do people value me? Di ba? So, nakikita nila, ay, oo nga, kinakamusta ako, kumain ka na ba? Di ba? Oo, ano ka naman, dito ka sa amin, sabay ka sa amin. Di ba? So, mararamdaman mo that you are valued. So, yun yung maging belong ka. So, number 4 is this a setting in which I want to belong? Tatanungin mo rin, ito ba yung gusto ko na mapasama ako? Di ba? So, syempre, tayo bilang may person with disability, meron din tayong mga passion. Meron tayong mga likes and dislikes din. So, being in a group, so katulad nito, di ba, meron tayong mga common denominator. So, uh, we continue to ask, diba, dun sa ano natin na ito ba yung group na gusto kong mag-belong. Kasi dito, na-encourage ako, nagiging ano ako. Minsan nakalimutan ko yung ano ko na mayroon pala akong pinagdadaanan. Diba? But here, we understand each other. Diba? And number 5, could I be more than a stereotype here? Diba? Ako ba ay nadi-discriminate dito? Diba? Or isinasantabi lang? Diba? And dapat tinatanong natin yon, or even dun sa mga member ng church natin or ng groups na napaparamdam ko ba na belong siya dito? Di ba? Hindi ko ba siya nadi-discriminate? Di ba? So, yan. And number 6, are people like me compatible with the setting and behavior? Di ba? Yung katulad ko ba? Katulad namin, in our church, we are involved sa ushering ministry. Di ba? And nag-volunteer sa mga ministries like movement, di ba, na kahit hindi ako nakapunta doon or minsan nandun ako yung nagli-lead or I involved din sa paghawak ng finances, pag nagko-contribute sila or mayroon silang activities, yung mga expenses, gano'n, nakaka-share pa rin ako or gagawa ng mga poster sa movement. So, ando na nakapag-share sila. So they made me feel I still belong. So yun, very important question. Pwede nyo screenshot na para rin hindi nyo maramdaman na ah, kawawa naman ako. Di ba pag naalala mo na, oh, pinansin kaya ako ng nanay ko, tatay ko, kapatid ko. They spend time with me. Di ba? Para maano mo rin na you are, magkaroon ka ng joy lagi sa heart mo that you belong naman talaga. Okay? So ano ba yung mga barometer natin? So yung mga panukat maging belong. So I feel emotionally connected to, halimbawa, nung nagka-fellowship tayo, halimbawa mamaya mag-breakout, I feel emotionally connected to brother ganito or sis ganito. Diba? Na talagang member ako ng community ng PWD Fellowship. Ayan. Diba? Or people in, halimbawa, in PWD Fellowship, welcome and include me in the activities. Katulad natin kanina, may mga nag-praise report. So, lahat tayo included. And then, number 3, I am unable to influence decision making in, example, PWD Fellowship. So, kailangan mati-check mo yon na nakakapag-influence ka ba. So, God will give you wisdom kung paano siya gawin. Okay? And then number 4, I feel unable
to be my whole and authentic self with people in pwedeng sa church, pwedeng sa school, pwedeng sa work, di ba? So, machi-check mo yon na you are belong, di ba? Right? And then 5, people in, for example, PWD Fellowship ulit, value me and my contribution. Katulad namin, yung mga praise report nyo, yun ang nagpapalakas sa atin para magpatuloy. Kaya mayroon tayong praise report every week, maliban lang pagka Last Supper celebration, dahil para ma-encourage natin, ma-inspire ang bawat isa. Di ba na, for example, kahit si Brother Andrew, visually impaired siya, pero nagpupunta pa sila sa mga bahay ng may kapansanan to minister to them, to share Jesus to them. Di ba? And sa mga families niya. So it really inspires us and something we can do as well if we can. Di ba? And then, my relationship with others in, for example, PWD Fellowship are as satisfying as I want to be. Di ba dito, napapakinggan tayo, nakaka-share tayo, di ba, ng ating na iniisip. And then, I feel like an insider who understand how, for example, PWD Fellowship community works. So, naintindihan natin dito kung ano nangyari, nag-share, nagbe-breakout, nag-pray, di ba? And then, number 8, I am comfortably expressing my opinion in, yun, tayo, tayo mag-express dito. And we take turns. Pag kami nagsasalita, talagang nire-respect natin, nahintayin natin. Diba? So praise God for that. Diba talagang napapakinggan ng bawat isa. And then, I am treated as less than other residents in community. So, ito, nararamdaman ng iba na, okay, pagka ito, mayayaman, mahirap kami, ramdaman mo. Or, ito, malalakas, mga sporty sila tayo dito. Diba? But eventually, there are places na talagang tayo ay magbibilong. Diba? Kaya nga pagka nag-breakout tayo, as much as possible, pinagsasama natin yung mga magkaka-relatean. Para pagka nagkwentuhan sila, talagang pasok na pasok. Ayan. And then, when interacting with people in BWD Fellowship, I feel like I am truly belong. Di ba? I feel like I truly belong. Baka tulad nito, lahat tayo, we feel, hopefully, napapapil namin sa inyo na you really belong here. Kaya nga, we are so blessed to have you here. Dahil hindi lang kayo ang natututo sa amin, mas lalo na kaming natututo sa mga story nyo. Di ba? Na lalong magtiwala kay Lord, mag-depend kay Lord, wait for the miracles, Lord, and a lot more. So yan yung pwede nating mga pwedeng itanong, di ba? So that we can feel belong. Not only for PWDs, but also our families, our church, pwede nyo i-share yan para ma-check nyo. So yan. So if ever you have questions for Jeff McNair, so ito yung mga email address niya and then even yung kanyang website. So praise God for him sharing this to us. So ayan. So bago tayo magpunta sa ating breakout rooms, ito yung ating discussion questions. So siguro ito na lang Tagalog para ma-discuss nyo later, si-share ko. So but before that, let me just pray for you. Okay, Father God in heaven, thank you Lord sa oras na to in reminding us kung paano kami mabilong, kung paano nyo kami ginawa, that we are fearfully and wonderfully made, Panginoon. At kayo po ang mag-guide sa heart namin, Panginoon, kung ano yung dapat naming maramdaman sa lahat ng mga inaalaw nyo sa buhay namin. Help us to discover your purpose and empower us, Lord, in our action na magawa iyon, Panginoon, as the Holy Spirit leads. Thank you, Lord. Magkaroon po sana kami ng fruitful fellowship later sa breakout at makapagkwentuhan kami na lalo naming maramdaman that we are belong. Thank you, Lord, and surrender it all to you. Give you thanks, praises, and glory in Jesus' mighty name. Amen. Praise Amen. God. Amen. Ayan. So yan yung ating discussion